Mga batang naglalaro ng baril-barilan, mga laro ng sandatay yari sa plastik o kahoy o isang maliit na makinarya. Sumisigaw, humihiyaw, namumutsa, nabumura. Pero huwag mag-alala, laro lamang ito, subalit natitira ang marka ng karahasan sa isang laro, sa isang kwadradong palaruan. Malapit si Apo Makoy sa mga Ilocano. Sabi nila, hindi daw rapat tatakutan ang martial law dahil para lamang ito sa mga subversibo. Subalit ang mga tulay at mga gusaling brutal ay nagiging simbolismo ng kaunlaran. Ang bagong lipunan, bagong lipunan. Pero wala naman na papano dahil laro lamang ito, subalit tuwing naririnig ang mga pitik ng putok, umailingaw-ngaw ang takot, nanginginig ang laman, napapaiyak, napapaiyak. Naalala ang nawawalang kapatid, magulang, guro, estudyante, journalist, magsasaka, manggagawa. Desaparecidos. Ilan na lang ang nakakaalala sa mismo nangyari sa Mindiola. Kailangan nating gunitain, ipaalala na ang sandataang lakas ay para sa mamamayan, para sa soberenya, hindi lamang sa ilan. Bumabalik na naman ang mga kaibigan na may pinoprotektahan. Paramihan, pasaway, lumalakas ang ritmo ng karahasan. Batang, tao, pulis ay nagsasaliman.
Pero wala nang kamay-kamao. Subalit, naglalabasan ng mga demonyo. Kailangan pa talaga ang kamay-kamao. Ito'y laro lamang. Huwag hintayin na sila'y magdeklara. Batas, militar, kamay, kamao. Kamay, kamao. Kamay, kamao. Gusto balikan ang mapait na lalaki 53 na katuig wala pa mo mga tao na itong panahon na ilubong na ang nakitanan sa kalibot ang magapagkasakit na kianto sa atong katawhan na atong panahon na sa Marcelo. Apan nakonbinsi ako kinahanglan ipaambit bisan gamay ng mga idea kay daghan sa mga kabatakunan wala gayo idea wala makasuway mo sa Marcelo. Nagsaad ako sa akong kaugalingon nga kutob sa akong makaya katagan akong panahon ang pagserbisyo o pag-alagad sa mga kinabkabos ng mga wala yung tao sa kinabos. So nahimo akong usa ka misyonarya na nanaad na magpaluyo sa mga mag-uuma sa mga sinalikway o wala gayon katulad. Pagdeklarar sa Marcelo sabot ang among grupo nga apil kami pagmarcha dito sa siyudad sa Butuan. Ako muna na kaya na ako mabubang sa militar sa mga pulis. Sa una-una tamang riay. So samtang nagmarcha kami, sobra sa kalibo, mga mag-uuma, mga kababayinan, apil ang uban nilang membro sa pamilya. At ubangan na mo katong mga military o mga pulis yung kumpleto sa ilang transyon, mga pagkutatanan. Pero kami wala, gano'n kami dala, kapit basic lang kami. Kami nagdala rosaryo, kahit amo mo na una, ang pag-angkong sa rosaryo, kung makatabang o makalukmay sila kasi wala pilpito. So samtang na ginahinay kami, pinahinay sa among mga liho, kaya kami mo abot dito sa plaza, nakaduog na nigsagit ng mga hilak sa luyong kung nabungkag ni kaya tanan na mga mag-uuma dito sa luyong, di pang munala na silang tanan naggadong. So sa kalsada, so nabungkag ni tanan, o kami sa kalsada. Dito ko nakahipalo na dito sila ang ilang plano nga kami dili na may mahalagtan dito sa luyog. O turun ako sa usa ka mag-uuma dito sa kanal o nahulog ko sa kanal nasamad natingala ko ganon tulod man ko kay naghagiros ang pangkidigira ligsan ng tanan mga nata ni sa kalsada. So
So nag-antos ko na sa kasakit, pero para na ako, giluwas ko ni atong mag-uuma. Kung nasakit ako. Naguna-una ako nga usaman ako ka magtutudlo, magtrabaho ko sa eskwelahan. O samtang nag-eskwela, nagtudlo ako usa ka estudyante. Ma'am, mag-NPA ko, ma'am. Nano man? Pag-uri na po sa balay, ma'am, ang akong tatay o nagkirak-rakan sa mga military. Sa pikas kwarto ang akong isuon na babae, girip sa military. Kung sa may akong mahimo ni anak, mag-NPA ko, ma'am. Usakot ko sa pukit ka, manimalos ko, ma'am. Wala ko'y mahimo, maluya ko. Gusto kong mahilak, pero wala ko'y mahimo. Nagpadayon ihapon ko. Usa ka estudyante, ma'am, akong tatay na bahok, ma'am. Giratrakan dito sa laging area. Walay makunit kay wala binitahe. Pura pong kong kamaong ang ayaw kong binita. O nag-inisog kong sakay sa mga jet na puno ayaw sa military. Wala ko makaunaw na pwede kong pasko silong anak orasan. Pero ako di una ko magkabindita lang yun ko at tumulit ako. Ako muna kusog sa ayaw. Pero ako magpapalo na. Daghan na rin ang tanaw nga kaning bayhanan ni murag di matutlag pa na. Timing ang akong isang ang nabalay doon na sa barracks. Dito ang mga dilakpan ng mga estudyante. Musugod silang torture. Alas 12 ka ng tulog na tanang katauhan. Kung ako doon na sa ayaw ko makaduog na kong siyagin sa batang kulitaw na nagka-estudyante. Sugod sa alas 12 na sa launa. Pero itong sakita ang yan hilang. Maghilak ko sa nang ipuli ay ganitag. Pagpakuriingon ko ako kay balong pagkabuntag, bangutan ako, sir, ito, sir. NPA ka? Dili, sir, dugangan ang kabungkap sa yan. How? NPA ka? Dili, sir, sana ito mo kiling. Kung sa mo, hantod ka may mag-una lang ka kay para doon mabundang kong kasakit. Dili ko maka-imagine, dili na ko ma-imagine karon di unsa ko pagpagkabuhi atong mga bataan. Kung sinatabo sa mga babae nga aktivista, katong nalakpan, ipahubo o gihimong akri ay lang pusod. Maayo gani kay magpakuriino na lang kaaron lang yun masalbar. Kung magsutik ka sa tinuod, mawala kang galit. Ang mga leaders na mga aktivista ng estudyante sa Mindanao mawala kung agidala sa Mindanao at sa Luzon o sa Cebu. Dili na makita sa maginikanan. Ang mga aktivista o ang mga leader sa Manila o sa Cebu mawala. Dili na makita ang television. Kung musulti sa tinuod, musulti ka sa mawala ka. Dili ka na ikita. Dili ka na ikita. Narinig niyo na ba kung saan nagsimula? Oo nga. Nakakainis, nakakagigil, nakakagalit. Alam na ba ng lahat? Pwes, kung hindi pa, isigaw natin. Dapat tapos si Makoy nagpupundar ng lakas at kayamanan para magkagayon sa terorismo sa kalayunan. Maraming nag-aasak na magagawa. Kaya nagdeklara ng batas militar noong September 23, 1972. Unang araw pa lang pitong kumpanya na pinasara. Meralco, Bellini, Benar, at saka Pali pinasara. Pati na rin ang Pilipinas, Orient Airways, Air Manila at Sawasa. Unagad ay nabalisan. Sasakyan ng kuryente ay pinatay na. Apat na lang estrukturang media. December 30, 1969, eleksyon, ikalawang 4-year term, pinakamapadinlang at maruming eleksyon. January 26,
1970, Sola, nag-trigger ng first quarter storm. Noong buwan puno na protesta at demonstrasyon, isang kalsada mga papuntang Malacanang. Ayang Menjola, January 30, 1970, sigaw nila, makibaka, huwag matakot, sigaw ng bayan, ibagsikat, makibaka, huwag matakot, sigaw ng bayan, ibagsikat. Naputukan sila ng presidential guards. Daang-daang estudyante ang pumansa. May 4 na namatay. Radio newspaper publication ABS-CBN pinasara. Walang palabas, walang klase, mga batay masaya. Walang kamuwang-muwang, isinubo ang mga palabas, puro kengkoy! Kaya pala pinayagan ang DBS ng Laon Broadcasting System, Daily Express at Channel 9. Subalit ito ay pagmamayari na ng Ronnie ni Makoy! Nakulong nila ang 4 na senador. Ninoy Aquino, Pepe Jokno, Ramon Mitra at Soc Rodrigo. 8,000 similyan ang ipinilapot, manunulat, estudyante, manggagawa, at pati na rin ang opposition delegate noong 1971 Constitutional Convention. Na Makoy at Enrile, bombahin para matakot ang bayan. Takutin kung kailangan may mamamatay sa ngalan ng siyang na maalimuot na taon, batas militar. Tumagal din siya ng 9 na taon. Namatayan man kami ng kapatid, asawa, anak. Hindi sila ang namatay, kundi kami ang namamatay. Hinukay, subalit hindi namin makilala. Pasad ang bungo, wakwak ang mukha, basta't iuwit inangkin upang mabigyan ng payapang pahinga. Kung hindi man ang siyang aking ama, ina, kapatid, upang mabigyan ng payapang pahinga. Ang libo-libong biktima ng batas militar, tinukod
Dinukot, tinorture, pinahasa, pinatay, sinalvage ng militar. Nang makita, inilibing, pinatong-patong at tinakpan ng lupa. Hindi anin na talampakan, kundi mababaw tuhod ay nakadungaw. Wasak ang damit, basag ang bungo, hindi tinakpan ang mga mata. Hinukay, hinubaran at tinali, pinaupo sa isang bloking yelo, pinahiga sa dalawang kama, buong araw, pinupukpok ng bote sa binti hanggang sa mamaga. Tinukot, tinorture, pinahasa, pinatay, sinalvage ng private army. Sa ilalim ng ilaw na dumuduyan sa kadiliman, tinalian ng alambre, isang pinting, sinabunan at pinasok sa ari. Sisigaw, iiyak, hanggat sa hindi ka na makasalita dahil sa hapde. Nakahiga, tinakpat, ibubuhos ang tubig hanggat sa hindi ka na makahinga at walang tigil ang patak ng tubig sa noo. Dos por dos, sumasagit. May takip ang ulo. Binubugbog, kinukuryente, sinasampal. Hanggat sa tumulo at tumura ng dugo. Kahit anong sigaw, hindi na maririnig ang daing. Tinukot, tinorture, pinahasa, pinatay, sinalvage ng PC. Sa isang safe house, sa isang abandonadong bahay, sa kampo, malamig na semento, amoy kalawang, amoy pulbura, amoy pangso. Sa apat na kwadrado na bibingi, na babato, minsay ang lamig, upat walang damit, malakas na tunog, hindi makatulog. Isang nakakabining palakpak sa tenga, pala tinutuluan ng natutunaw na kandila. Talampakan, pinaplansya upang sumigaw ng katotohanan, pala sa pagitan ng mga daliri at pipigain. Dinukot nila ang kanilang kalayaan. Dinukot nila ang aming buhay. Ginahasa nila
ang ating kamalayan. Magandang gabi mga kababayan. Narito po ang update. Kasama natin ngayong gabi si Colonel Alfreda de los Santos para sa Bagong Lipunan Movement. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagkakanda kami na house-to-house search sa bawat barangay dahil may natuklasan kaming mga rebelde at surbisibong political leader na nagkakalat ng kaguluhan sa ating lipunan. Inaanyayahan ang lahat sa inyong kooperasyon. Ang sino mang tumanggi at magtatago ay kakasuhan ng rebelyon. Huwag na huwag magkamaling pakainin, pasilungan at protektahan ng mga ito dahil sila ay may mga kaso ng terorismo. Para sa Bagong Lipunan Movement, batas militar at bagong masa. Mabuhay! Sino yan? Totong, Ate! Kumusta ka, ate? Kumusta ang iyong pananaliksik sa kalikasan? lansangan sa kapatid. Hindi naman talaga kami parating nandoon. Minsan ay isma dito sa Sudan. Tulong sa mga displaced families. Sa Lima. Ito ang bago kong sulit. Ulan. Maraming ulan. Para bang mga sinuling na nagbuburdas sa lupa. Hinilera sa kanilin. Ang langit ay sumasalamin. Ang tingnan ng kanyang lupa. Saksi ang mga lupa. At hinarin ng mga bata. Kaya mo ba yung ilarawan? Kaya ho, ate. Na natin kung kaya mong ilarawan ang tunay na kahirapan na nararanasan sa kanila. Maganda ang bundok. Kaya pa sa kalikasan. Minsan ay mahirap. Pero may pagtutulungan sa mga magsasaka, maggagawa, at mangingisda.
opisina. Hindi kong sabihin eh, kamusta siya bilang ina at asawa. Ayun, sunuran pa rin kay Tay. Pero ate, nakikita ko sa mga mata niya, unti-unti na siyang umaalsa. Si Malena, kamusta? Ayun, kumuha ng mascom sa Karatigbayan. Abay, for community development na yan. Oo, Eh, ikaw, hinahagan ka bang mag-finance? yun nga eh. Di ako pinayagan Itay, kaya kumuha na ako ng AB English. Malapit sa history, para baka sakaling pwede ko siyang i-proceed sa law. Si Alfreda, Ate, hindi siya tugma sa iyong pananaw. Siya ay binibrainwash ni Itay. Supporter rin ako eh. Balak ni Itay na isali siya sa militar at maging bahagi ng intelligence. si Papa, Ngayon nasa sala, madami pa rin nag-aaligid. Ang mga gwardya. Ikaw ate, ano ba talagang trabaho mo? pareho tayo ng kurso. AB English. Ay, namulat ako to. Namulat ako na hindi sapat ang pagiging guro sa mga abuso ng mga militar. Ay, bantay ng lipunan. Bantay ng kalikasan. Bantay ng mga inaabuso at inaapi ng sistemang umiiran. Kami ang tunay na hukbo ng masa. Marami ang tumitingala at nag-aaral sa lipunan bilang iskolar sa isang layunin na tapusin ang kahirapan. Pero kapag nalimutan natin ang ating kaluluwa bilang isang Pilipino, ay mahihirapan tayo sa harap ng teknolohiya, ekonomiya at politika. Hindi tayo dapat manatili na lang sa nakaraan. Dapat nating panindigan ang ating tradisyon at kultura. Kailangan nating sabayan ang pag-usbong ng panahon. Dahil tulad ng hangin na natututsar sa hangin. Kapag masyadong matigas, nababali. Ngunit habang bata pa lang ay dapat itong gawing kubo. Mas mabubulok kapag matagal. Malena! Malena! Halika na! Sabayan mo na ako dito! Tawagin mo na si Toto at makatulong dito! Opo, Nay! Nay, narinig ko sa radyo. Nampunta na naman ang mga tao. Narinig ko ng tatay mo. Kayo na pinag-uusapan ng mga galaw ng militar. Putar mo na si Toto. Toto! Tama na! Tulong mo dito! Kanina pa ako nagsasabi! Ikaw talaga! Parang kang tatay mo! Matigas ang ulo! Ano na namang nangyari dyan sa kamay mo? Anong likha na naman yan? Ipinta lang po. Hindi pa po sa kwento ni ate. Ako sa mga magagawa, sa saka, sa kalikasan. Si Danny? Narito siya? Nay, hindi po sa
sana kayo magalit. Pero, Na ang magsasabi, inay. Anak! 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 Namamanagpinig ka! Wala kaming balita sa'yo. Kahit sulat, wala. Ate, may checkpoint naman sa kanto. Mabutit nakalusot ka. Okay lang ako. Kilala ko yung mga kapitbahay natin kaya nakalusot ako sa likod. Pasensya na, Nay. Hindi ako makalabas lalo na sa panahon ng pag-uusig. Hindi ko po kayo kinalimutan. Huwag mong hayaang mawala ka na lang sa amin. Kami pa rin ang pamilya mo. Kahit iba man ang landas mo. May bisita tayo. Bisita? Sino? Si ate. Ano? Ikaw! Anong ginagawa mo dito? Baka sinusundan ka ng militar. Isasangkot mo pa kami sa gulo mo? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap alagaan ang pangalan natin? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang galaw mo sa lipunan? Hiran ng rebelyon! Hindi po ako nag-aasik ng gulo pa. Nandito po ako para makibaka sa bayan. Para sa mga magsasakang inaagawan ng lupa. Para sa mga bata hindi makapag-aral. Sa mga lupang hinimina. At higit sa lahat, sa mga walang boses. Ha? Nagle-lecture ka na naman. Para sa gulo! Para sa kaguluhan! Hindi mo ba alam na malapit ka ng arestuhin ng kapatid mo si Alfred? Si Alfreda? Kung nag-iisa na siyang opisyal. Pero hindi ko inaakala siya pala mismo ang hubuli sa akin. Baka nautusan. Subrestibo! Idealismo! Idealismo! Yan ang natutunan mo sa pag-aaral. Pinag-aral ka! Para magbigay ng ambag sa lipunan! Oo! Natuto ako pa. Namulat ako! Walang rebellion! Walang kalaban! Gawa-gawa ito upang takpan ang pag-aabuso ng mga kroni ni Makoy! Tama na! Let's go ngayon! Wala ba kayo ibang mapag-usapan? Pa! Paminsan-minsan lang to, oh! Subalit kita para desigan sa mga recruitment at sa mga rally! Contrium, sir. Nasa loob siya ng bahay ng mga magulang ko. Kailangan ko ba siyang hulihin ngayon din? Affirmative, ikulong mo subversibo. Oh, anak. Naparito ka? Oo pa. Narito ba si Ate Dani? Oo. Nandito siya. Hindi ko siya mapalis. Emotional kasi yung nanay mo. Pa, kailangan ko siyang hulihin. May kaso siya. Kapatid, kumusta? Ate, alam mo bang may kaso ka? Alam mo bang huhulihin ka? Alam ko.
Alam na alam ko. Pero gagawin mo ba yan? Nasa batas ang utos. Isa kang rebelding may kaso. Kahihiyan ka sa pamilyang ito! Kahiyan, Fred! Marxismo! Mau! Pareho tayong sundalo, kapatid! Ikaw! Isa kang sundalo ng sistemang umuubos ng sariling dugot laman. Sarili pamilya, pinipigilan mo makita ang katotohanan? Pasista! Tama na! Magkapatid kayo! Dito dapat na mangyari! Wala na bang halaga ang pamilyang ito? Naririnig kayo! May mga sundalo sa labas! Sana tahimik ang gabing ito. Pero parang di pa dumadating yung relyebo ko. 1B, 1B, Agilas. 1B. You copy? Bok, you copy? Di naman gumagana. Kwabo. Nandito na ako sa dahil kalawang palapag. Nakapwesto. Ilaw! May kalaban! 1B, may suspect ako dito! Una, atras! Sumunod kayo! Sinamahan ko kaya! Yan sa ako. Susundan kita. Hindi ka na! Hindi ka sa akin!
Paramihan na to! Tak, tinamaan ako! Sana lang! Paano ka nakapasok sa sundalo? Napilitan ako ni Itay. Matagal-tagal na rin yung huli natin enkwentro. Oo nga. Kamusta ang nanay? Kamusta ang tatay? Si Balena, pati na rin si Freda. Okay lang naman sila. Ikaw ate, kumusta ka? Okay lang ako. Alistilo ako sa Davao. Piniyuan ako ng kadre ko na manatili muna doon. Kasi natamaan din ako doon. Kailangan ko doon magpahinga. Paano ko ngayon? Kailangan nating tumakas to. Paano kung ipaliwanag natin? Sa batas militar? Hindi pwede yun! Hindi pwede yun! Maiipit ang pamilya! Paano lang si Ate, nanay? marating na Si sila. tatay? Ate, subak! Panay ng bahay, nagpupula ng buhay, nagkakayo ng tulay sa bawat takuhan, sa buhay na makulay. Sa sulong ng tahanan, pagbubunga ng kasaysayan, sa bawat sulok ng tahanan, tahimik, nakatagong kaluluwa.
Ama, buwan ay isinara sa ngalan ng Ama, nag-iisa, walang kapwa. Sa ngalan ng Ama, batas sa ngalan ng Ama, sa galit ng Ama, kaibigan ang sariling pamilya. Ng Ama, dahil sa bakal na kamao, kay raming espasyo, mga nakatagong kwento, bintanay nakaidlik, makulimlim na tahanan ni Ama. Dahil sa ngalan ng Ama, 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 yakap tikin na hinahanap ko, isang pagruga ang kailangan ko. Hindi lakas, galit at sandata, kundi pag-ibig, pag-aruga at pag-asa. Bigyan ng makulay ang makulimlim na bahay. Hindi lang haligi ng tahanan, kundi ilaw ng tahanan, ilaw ni ilaw.